Formal nang binuksan ang ika-48 ASEAN Summit na pinamumunuan ng Pilipinas kung saan hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kasaping bansa na magkaisa at magtulungan sa harap ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Anchored on the theme, Navigating Our Future. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng ASEAN na magkaisa at simulan ang pinakamainam na hakbang para sa riyon, kaugnay ng epekto ng tensyon sa Middle East. Sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit, binigyang diin ng Pangulo na malaki ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan sa riyon. Kaya nagpahayag ng pasasalamat ng Pangulo sa lahat ng mga pinuno ng bansa na miyembro ng ASEAN na nagtipon sa paniniwalang ito ang tamang panahon para patatagin ang mga kasunduan. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. Bilang ASEAN Chair, itinutulak ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng energy, food at maritime security. Nagsilbi rin bilang tulay ng ASEAN para magkasundo ang Cambodia at Thailand. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakamay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na pahupain ang tensyon sa alitan sa border ng dalawang bansa. Samantala, habang abala ang Pangulo sa pagpupulong, hindi pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Vice President Sara Duterte nang sabihin nitong hindi nagtatrabaho ang Pangulo. Hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Kinumpirma naman ni Castro na nagtrabaho bilang Social Media Director ng Pangulo ang naarestong founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta, kaugnay ng kasong robbery through extortion. Ayon kay Castro, ilang buwan lamang nanatili si Mabanta sa posisyon at kalaunay tinanggal dahil hindi nagustuhan ng style o estilo nito. Kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging Social Media Director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.